Magdamag ding inulan ang malaking bahagi ng Metro Manila na nagdulot po ng lampastaong baha. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pagod ka? Kasunod ng magdamag na ulang dulot ng Bagyong Christine, nagmisulang ilog ang kahabaan ng Rojas District sa Quezon City. Hindi nakita ang mga kalsada dahil sa lampas taong baha. Kinailangang ilikas ang ilang residente ng Gumamela at Waling-Waling Street kaninang madaling araw. Pero si Neil na nakatira sa likod lang ng ilog, piniling manatili sa kanilang bahay. Ano po ang pinakamataas na inabot po? Ito dito. Ngayon, kagabi, Opo. ito pinakamataas. Mabilis talaga siya kagabi, mabilis siya. Hindi ganun ka yung mga nararanasan namin dati. Nagmistula ring lawa ang Don Pepe Street sa Barangay Santo Domingo. Sa kalsada, lagpas tao. Sa loob ng bahay namin, dibdib siguro ganun. Kasi dito po lahat ang bagsak ng tubig eh. Kita ang taas ng baha sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ng baha, putik at matinding dumi at kalat naman ang sumalubong sa mga residente kinaumagahan. Kaya eto, puspusan ang kanilang paglilinis para kahit papano mabawasan ang kalat sa kalsada. Ayon sa Quezon City DRRMO, as of 11 a.m. kanina, umabot sa 3,887 na individual ang inilikas mula sa 18 barangay na binaha sa lungsod. Maghapon ding inulan ang Quezon City. Sa Amoranto Corner, Araneta Avenue naman, may mga tumirik ng truck dahil sa baha. Kaya ang ilang sasakyan nagbalikan na, pero merong ilang sasakyan na nangahas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Sa Baguio, pinangangambahan ang tuluyang pagguho ng isang bahagi ng bundok na dati nang nagka-landslide. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, ngayong hapon lamang nga ay isa na namang landslide yung naganap naman dito sa Celestial Village sa Baguio City. Dito po sa aking gilid makikita nyo yan. Ang sinasabi po sa atin ay meron po isang construction na ginagawa dito pero bumigay ang lupa. Yung pong ganyan landslide ay isa sa mga pinangangambahan ng lokal na pamahalaan dahil nga po sa halos walang tigil na pag-ulan ngayong araw na ito. Normal na tanawin sa Baguio City ang mga bahay na animoy nakasalansan sa gilid ng bundok. Kaya ilan sa barangay dito itinuturing na landslide-prone area na mahigpit na binabantayan ngayong panayang ulan. Isa dito ang barangay Lower Quirino Hill. Ito raw landslide na ito nangyari bago pa man tumama yung Bagyong Christine. Nilagyan na lang nila ng trapal para daw maprotektahan yung lupa. Pero dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, napansin namin meron ding bahagi na bumibigay yung lupa. Ang pinoproblema dito, meron pa ring ilang kabahayan sa taas nito. Ang problema talaga namin dito is soil erosion. So, lalo na pag nasaturate na ng ilang araw yung soil, patas biglang darating yung malakas na ulan, malaking problema. Umalis na ang mga nakatira sa isang bahay. Pero ang pamilya ni Mang Hilario na nasa katabing bahay, hindi raw muna lilikas. Hindi pa naman malakas yung ulan. Pag malakas na talagang worst na kami. Maging ang mismong barangay hall, malapit sa landslide. Upon checking, wala namang problem po so far dun sa affecting the structural integrity nung building. Inalisan din ng basura ang City Lagoon para daw tuloy ang daloy ng tubig at hindi maging sanhi ng pagbaha. Gumagamit din sila ng mga sensor para ma-monitor ang level ng tubig sa mga daluyan at maging ang soil erosion. Mel, batay sa paunang impormasyon na nakuha natin, yung tinatayo dito na isang bahay ay katabi lamang nung isang malaki naman na bahay bakasyunan na apektado rin ng landslide na ito. At meron nga pong natabunan pa na isang maliit na backhoe dahil nga po ito ay isang construction site. Sa ngayon po ay tinakpan ng mga tolda itong lugar na ito para hindi masyadong mabasa yung lupa at hindi ito lumambot. Lalo na ngayong araw po na ito, lalo na itong magdamag ang kinabukasan ay inaasahan po ang patuloy na pag-ulan. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Baguio City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso,
kapuso, alamin na natin ang update sa Bagyong Christine na tinatawid ngayon ng Hilagang Luzon. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Mga kapuso, magiging maulan pa rin bukas dahil po sa Bagyong Christine na ngayon nasa dagat na matapos po nitong tawirin ang Northern Luzon. Bukod po dyan, may dalawang low pressure areas sa silangan po ng Pilipinas at isa po dyan posibleng maging bagyo. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Christine. Diyan po yan sa coastal waters ng Santa Lucia, Ilocos Sur. Yan po may taglay po itong lakas ng hangin nga abot ng 95 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 145 kilometers per hour. Pakanluran po ang pagkilos ito pero mabagal po yung gumagalaw. At kahit nasa dagat na ulit at unti-unting lumalayo sa landmass, nakataas pa rin po ang signal number 3. Diyan po yan sa Ilocos Sur, La Union at pati na rin sa Pangasinan. Signal number 2 naman sa Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province at ganun din sa Benguet. Ganun din po dito sa Ilocos Norte, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at pati na rin sa Bulacan. Signal number 1 din po dito naman po sa Metro Manila. Signal number 1 po sa atin. Kasama rin po ang Batanes, Rizal, Batangas, Laguna, Cavite, Quezon at pati na rin ang Occidental Mindoro. Kasama rin po dyan, ito po nga bahagi po ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, pati na rin po ang Calamian, Cuyo at pati na rin ang Kalayaan Islands. Kasama rin po dito, ito pong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, ganun din ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din, dito po yan sa Aklan, Capiz, Antique, Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, pati na rin po sa Northern Samar at sa northern portion ng Samar. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy po ang pagkilos ng bagyo. Yan po ay pakanluran dito sa may West Philippine Sea hanggang sa makalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas sa Biyernes. Pero mga kapuso, may posibilidad na maglupo, umikot po yan. Nakikita po ninyo dito sa ating track, ano? Yan po ay babalik ulit malapit dito sa ating PAR. Ayon po sa Pag-asa, dahil po yan sa isa pang mabubuong bagyo sa labas naman ng ating Area of Responsibility. So ito pong low pressure area na huling nakita po 2,465 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. At bukod po dyan, meron pang isang low pressure area na halos katabi lang po nito sa ngayon, mababa naman po ang tsansa nito na maging bagyo. Sabi ng Pag-asa, itong LPA na nagbabadyang maging bagong bagyo anumang oras mula ngayon, inaasahang papasok po yan sa loob ng ating PAR ngayong weekend at posibleng makaapekto sa pagkilos ng Bagyong Christina. Sa wind forecast map ng Metro Weather, makikita po natin na habang unti-unti nga pong lumalapit itong panibagong bagyo na tatawagin nating Bagyong Leon na pagpasok po sa PAR, tila may hila o susunod po dito itong dating Bagyong Christine. Paglabas po yan sa PAR, saglit lang po yan dito sa may West Philippine Sea at agad din pong babalik o iikot at magkakaroon po yan ng interaksyon. Sabi po ng Pag-asa, hindi inaalis ang tsansa na magkaroon po ng tinatawag natin na Fujiwara effect. So maghihilahan o magkakaroon nga po ng interaksyon sa isa't isa itong dalawang bagyo. Pero mga kapuso, posible pang magbago yan sa mga susunod na araw. At dagdag ko na rin, sabi po ng Pag-asa, depende pa rin po yan sa lakas at ganun din sa magiging distansya po sa isa't isa ng dalawang bagyo. Sa ngayon, ang Bagyong Christine ang tanging may epekto po ngayon sa ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, posibleng magtuloy-tuloy ang maulang panahon ngayong gabi. Dito po yan sa northern at ilang bahagi rin po ng Calabarzon, ganun dito sa may Central Luzon at sa may Western Visayas. Meron pa rin po tayong nakikita na mga matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Meron din po mga pag-ulan bukas ng umaga. Diyan po yan sa may Ilocos Region, ganoon din dito sa may Zambales, Bataan, Pangasinan at iba pang bahagi ng Central Luzon. Asahan din po yan dito sa Mindoro Provinces, Palawan, Panay at San Negros Island. Inaasahan din po natin yan sa ilang bahagi ng Samar and Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, ganoon din po sa Barm at Soc-Sargen. Unti-unti namang mababawasan ang mga pag-ulan bandang hapon at medyo paggabi. Ito po, halos nawala na po yung mga kulay o yan po yung mga pag-ulan na dala ng Bagyong Christina. Pero posible pa rin ulanin ang malaking bahagi po ng Visayas at ganoon din dito sa ilang bahagi ng Mindanao.
Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng ulan bukas pero maaaring hindi na kasing tindi ng naranasan po ngayong araw na halos walang tigil at tuloy-tuloy. Sa weekend naman, posible pa rin po ang ulan sa Southern Luzon, ganoon din po dito sa may Visayas at ganoon din po dito sa ilang lugar sa Mindanao. Base po yan sa datos ng Metro Weather. So ito po ay para sa mga naghahanda sa papalapit na undas. Sa Lunes at Martes naman, may tsansa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Pero mga kapuso, posible pa po yung magkaroon ng pagbabago dito. At sabi nga ng Pag-asa, oras na naglapit po itong bagyong Christine at yung bagong magiging bagyo, posible maging maulan po ulit sa western dahil po dito sa posibleng pagbabalik ng bagyong Christine at sa eastern portions naman ng ating bansa dahil dun sa bagong bagyo na tatawagin nga natin na bagyong Leon. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Good evening mga kapuso. Umapela ng tulong si Marian Rivera para sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Christine. Sa gitna niyan, beyond grateful si Marian sa dagsa ng mga kapusong gustong mapanood ang kwento ni Teacher Emmy sa balota. Makichika kay Aubrey Carampel. Certified top grosser ang pelikulang Balota na pinagbibidahan ni Kapuso primetime queen Marian Rivera sa opening week nito sa mga sinihan. Sa nearly 200 cinemas, maraming screenings ng pelikula ang sold out. Nakakataba ng puso dahil ang daming Pilipinong sumuporta sa pelikulang ito. Para mas marami ang makapanood, lalo na ang mga guro at estudyante, may special rate sa mga piling sinihan ang Balota. Para sa kanila itong kwento na to, inaalay natin sa lahat ng teachers talaga. Bukod sa theatrical run dito sa bansa, nag-premiere din ang Balota sa 44th Hawaii International Film Festival. Overwhelmed si Marian sa mga kaibigan at celebrities na sumuporta at nanood. Alam niyo na kung sino kayo guys. Salamat. Grabing suporta na ibinibigay talaga sa Balota. Now on its second week at sa kabila naman ng masamang panahon, marami pa rin ang patuloy na nanonood sa mga sinihan ng Balota. Kaya naman si Teacher Emmy may paalala sa lahat ng moviegoers. May bagyo talaga ngayon at marami talagang nasalanta talaga na kung sana ay mag-ingat sila. Tingnan natin kung anong pwede natin extend na tulong para sa mga kababayan natin. At kung lalabas man sila at manonood ng Balota, ay naku, mag-ingat sila. Mag-ingat at pasasalamat pa rin sa suporta nila. Kahit anong mangyari, nanonood pa rin sila. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Hirap pa ring makapasok at makalabas sa Kabikulan dahil lubog sa baha ang ilang bahagi ng Maharlika Highway sa Quezon. Nakatutok doon live si June Veneracion. June. Emil, dahil madilim na yung kalsada at mataas pa rin yung baha, ay naglabas na ng utos ang lokal na pamahalaan ng Lopez, Quezon na ipinagbabawal na ang pagdaan ng lahat ng uri ng sasakyan maliban na lang yung mga rescue vehicle dito sa Maharlika Highway. Kaya naman pila-pila na yung mga stranded na sasakyan ng mga pasahero at motorista na pabiyahe sana papuntang Bicol. Itsurang ilog kung titignan, pero bahagi ito ng Maharlika Highway sa bayan ng Lopez, Quezon. Mga malalaking sasakyan lang ang nakakadaan sa kalsada dahil sa biglang pagtaas ng baha dulot ng ulan na dala ng bagyong Christine. Hindi na kami tatawid, malalim eh. Tiis-tiis na lang sila hanggang umaba yung tubig. May ilang nagtangkang sumubok. Natirik na. Natirik na yun. Ang mga gustong makasiguro, nagbabayad ng balsa para iwas tirik at mas malaking gastos. Pero kung sa kailangan, sagot yan ng mga truck ng gobyerno. Alas 3 ng madaling araw kanina na magsimula ang PNP na harangin yung mga light vehicles na dumadaan sa bahaging ito ng Lopez, Quezon. Ang mga pinapadaan lang ay mga truck tulad niyan. Para na rin yan sa kaligtasan ng mga motorista dahil sa patuloy na pagtaas ng baha sa bahaging ito ng bayan. Dahil sa baha, marami ang stranded na mga motorista at pasahero na papunta at paalis ng Bicol. Matinding perwisyo lalo na para sa mga commuter
nasiksikan sa loob ng mga mainit na van. Hindi naman sila makalabas dahil sa ulan. Ay, wala po talagang siksikan Wala, taste, no choice Diba? Bababa ko lang sila Oo. Basa na yung damit Bukod sa nasira ang kanilang mga plano, mas lumaki pa raw ngayon ang gastos nila dahil stranded. Kaya po kami nagbakasyon, gawa nung panghuling dasal ng tatay namin bukas. Ano yun? Makausad kami bukas, di na namin naabutan kasi Sabado pa kami makakarating. Pero oportunidad ang ganitong sitwasyon para sa mga madiskarte, gaya ng mga nagbabalsa. Tila diskarte at abilidad din ang gamit ng asong ito para makatawid sa baha. Nakisakay lang yan. Nakisakay? Pagbalik, sasakay din muli yan. Ulan man o baha, hindi nakapigil sa lalaking ito para ma-deliver ang espesyal na handa ng kanilang customer. Ano po yan? Ano po yan? Birthday cake. Emil, kahit gabi na ay mahigpit pa rin minomonitor ng mga otoridad yung baha dito sa Maharlika Highway, lalo pat mamayang gabi sa pagitan ng alas 9 at alas 10 ay inaasahang magkakaroon ng high tide na tiyak na magpapataas palalo sa baha rito. Samantala, sa bayan naman ng Mulanay ay nagdeklara na rin ng state of calamity para matugunan ang pinsalang dulot ng bagyong Christine. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Storm surge o daluyong naman ang naminsala sa Pangasinan. Malakas din ang hangin na tumuklap sa bubong ng ilang bahay. Mula sa Dagupan City, nakatutok live si Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. Claire? Mel, ngayong araw nakararanas pa rin ng malakas na hangin at ulan na bunsod ng bagyong Christine kaya binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Sumabay ang high tide sa ulang dala ng bagyong Christine. Resulta, binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Apektado tuloy ang ilang negosyo na pinasok ng tubig. Yung mga basura, ma'am, naiiwan po kasi dito. Kaya dapat walisin namin papunta dun sa likod. Mula kahapon, may ilang residente na rin sa Barangay Maluwod ang nagsimulang lumikas dahil sa hanging dala ng bagyong Christine, gayon din ang pagbuhos ng ulan. Ang bahay ni Gina, natuklap ang bubong dahil sa walang humpay na pagbayo ng hangin. Takot na po kami, kaya umalis na po kami kagabi po, madam. Kaya andito kayo sa evacuation po. Walang ulan pero maghapong naramdaman ng malakas na hangin sa Binmalay. Binaha naman ng Baywalk sa Lingayen, Pangasinan, bunsod ng naranasang storm surge. Pahirap ito sa mga residente at motorista. Umabot hanggang Capitol Beachfront ang baha. May ilang natumbang puno sa Baywalk dahil sa storm surge na sinabayan ng malakas na hangin. Isa sa mga barangay na labis na naapektuhan ng storm surge ang Coastal Barangay ng Manibok. Aabot sa 333 individual ang inilikas sa Narciso Ramos Gym dulot ng storm surge. Nung tumataas na yung tubig, inabisuhan ko na yung mga tao. Nasabi ko, lumikas na tayo. Bukod sa Binmali at Lingayen, nakaranas din ng storm surge sa Alaminos City, Infanta, Dagupan City, San Fabian, Labrador, Sual at Bolinao. Mel, dito sa Barangay Maluwad sa Dagupan City, posible pang madagdagan ang bilang ng mga evacuees dito sa evacuation center dahil nararanasan pa rin ang malakas na hangin at ulan. Patuloy pa rin ang pag-iikot at monitoring ng otoridad ukol sa lagay ng panahon at namahagi na rin sila ng relief goods sa mga apektadong residente sa lungsod. Mel. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. Wala pa rin klase sa ilang lugar bukas, October 25, dahil sa bagyong Christine. Walang pasok sa lahat ng antas. Sa mga pampubliko at pribadong paaralan bukas, sa Las Piñas, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, San Juan, pati sa Quezon City, Manila City at Antipolo. Suspendido rin ang number coding sa Metro Manila bukas ayon sa MMDA.